Ayan 'no, so busy-busy yung lahat kami dito in preparation para sa mamaya sa ICC grounds para sa sagawa ng aming rally sa pagpapakita ng suporta namin sa kay former President Rodrigo Roa Duterte, nagmula sa iba't ibang parte ng Europa. Pero limited lang kasi kami, ang permit namin is limited lang into 100 persons ang na-approve na permit ng council. So, we are around just 100 people sa ICC grounds mamaya. Okay. Sir Amik, sa inyo pong pananaw, ano po kaya ito pong magiging effect, ano po na ito pong kasalukuyan pong hearing kay former President Duterte, lalong-lalo na sa imahe po no, ng ating pong bansa, especially din po sa part na ito pong mga overseas Filipino workers natin or yung mga kababayan po natin, ano po in abroad, mga OFW, Sir Amik? Well, ang maging epekto nito, of course, no, lahat siguro magkaroon na ng kalinawan at maging panatag na no, kung matapos na ito confirmation of charges, whether there is substantial grounds to believe na may nagawa talaga siyang krimen o wala. So, of course, kami, in our part, no, kampante kami talaga na wala naman talagang kasalanan sa pag-implement ng war on drugs in respect sa kay Pangulong Duterte dahil ginawa na naman niya kung ano ang tama, no? Kung ano ang nadatnan niya nang dumating siya, kung ano ang pinakamalala na problema ng ating bansa na dapat niyang tutukan na mas madali niya muna masolve. Sir Amik, bilang Vice Chairman po ng United Filipinos Global UK, ano naman po yung reaksyon po no, ng inyo pong organisasyon, lalo na dito po sa mga paratang, ano po na ipinupukol dito po kay former President Rodrigo Roa Duterte, sir? Yung organization, no, yun din ang ipinaglalaban namin. At ang stand namin na talagang illegal ang ginawa na pag-aresto sa kanya at kami ay humihingi din mismo ng kaliwanagan or humihingi din kami ng justisya dahil alam naman namin talaga na hindi nasunod ang tamang patakaran sa pag-aresto sa kay former President Rodrigo Duterte in respect with the Rome Statute ng ICC. Pero Sir Amik, sa inyo pong pagtingin, sa opinion po ninyo, papaano po makikinabang kaya ito po mga kababayan po nating Pinoy dito po sa atin po bansa mula po sa kasalukuyan pong hearing and ano naman po ito po mga reforma na maaari pong lumitaw kung sakali man na meron mula po sa usaping ito, Sir Amik, sa nakikinita po ninyo? Well, ang pagtingin ko diyan kasi ang magiging ang magiging benefit ng buong bansa natin na malaman natin kung tama ba o hindi ang pag-aresto at least once and for all magkaroon ng malinaw na guidelines o malinaw na rulings pa sa in relation sa pag-aresto ng isang Filipino citizen ng isang international court kung may jurisdiction sila sa atin o wala. Okay. Pero sa tingin po ba ninyo, Sir Amik, kaya ba ano po na ito po kasalukuyan po hearing na matulungan, especially ito din po sektor ng ating po gobyerno, pati na rin ito po mga non-government organizations para maisaayos lahat, kumbagay parang wala pong gusot ba, ano po, lalo po ito po mga pangunahing problema dito po sa ating pong bansa, Sir Amik? Yes, malaking bagay ito dahil yung sabi ko magkaroon ng kalinawan at magkaroon ng tamang guidelines kung ano ba talaga ang batas ang dapat sundin when it comes sa pag-serve ng warrant of arrest in relation to ICC cases na ipapile sa Philippine citizen because as we know na may pinangalanan pa silang co-perpetrators na 8 pa sa mga Filipino citizens natin at particularly Senator Bongo at Senator Bato na kasalukuyang incumbent senator. So malaking bagay ito ang maging resulta ng hearing na ito.
Mm. Sir Amik, alam naman po natin 'no, na isang mahalaga pong issue po sa mga kasong ito yung tinatawag nga po nating transparency and at the same time yung, accountability. So bilang Vice Chairman po ng United Filipinos Global UK, paano po ninyo nakikita eto pong papel ng atin pong mga overseas Filipinos sa pagtutok po at pagpapalaganap ng mga ganito pong, mga issues, Sir Amik? Ang matulong namin diyan for, transparency and accountability, ang malaking matulong namin diyan is, we are disseminating it lalo na dito sa OFWs, worldwide in part of, United Filipinos Global UK.